Good afternoon, good evening, and good morning. Saan man sulok tayo ng mundo. Ano? So, ang title ko ngayon, solusyon sa lahat ng issues. Ano ba ang mga issues natin na talagang matindi ang issue natin sa bansang Pilipinas? Unang-una ay yung korupsyon. Pangalawa, abuse of power. Ang pangatlo, narco-politics. Pang-apat ay pro-communist. At ang panlima, adik ang Pangulo. So, adik ang Pangulo, mayroon akong narinig na nagpag-drug test na ang ating Pangulo. Ang tanong, sino ang nag-drug test? Sino ang nag-drug test? Na lumalabas daw negative. So, hindi natin muna gano'ng i-discuss yan kasi nga maaaring fake news na naman yun na ginagawa ng administrasyon. Pero doon sa issue ngayon, malala ang issue ng corruption. Talagang ubos ng kaban ng bayan. Hindi ko na kailangan ipaliwanag kung anong klaseng corruption. Basta ubos na ang kaban ng bayan natin. Yung EFP nga na parang 52 billion. Hininto na nila ang pagbigay ng modernization sa EFP. Paano yung transformation roadmap ng Philippine Army na by 2028 world-class army na by 2028, 3 years na lang tapos hininto ang budget na 52 billion. Paano yan? Bakit hindi man lang kumilos o nagbigay opinion ang ating Pangulo o ang ating Chief Staff or National Defense? So, wala tayong malapitan in regards to corruption, abuse of power, ano pa man. Wala tayong mangyayari dyan. So, issue niyan, corruption. Kaya ngayon lahat halos ng ahensya ng gobyerno malalakas ang loob kasi nga hindi nabigyan ng emphasis ang corruption ngayon. Okay, abuse of power. So kadalasan ang mga abusado sa katungkulan yung Congress at Philippine National Police sa pamamagitan ni Torpe. So nasira ang kapulisan sa ginagawa ni General Torre. Yung narco-politics, mabigat na kalaban yan. Kasi yan ang isa sa dahilan para na-aresto si Pangulong Duterte. Yun namang issue na pro-communist, base sa mga information at base sa aking mga observation, malala na, matindi na. Bakit? Isa kong basihan dyan, yung Makabayan Black ay tumakbo na sa kanilang Congress, halos 12 yata yun, 12 o 8. So, with their thinking, ay possible na manalo sila kasi yun ang ramdam nila. Sabi nila, kontrolado natin yung gobyerno. Yun yung usapan namin ni Speaker Romualdez. So, samantali natin na kumandidato, malay makalusot. Pero naniniwala ko na hindi makakalusot yan. Pero malay mo, bakit
pumasok sila sa politika. Ano? Kasi nga, malaking pera nila. Besides sa binibigay ng gobyerno, yung mga forced taxation nila, malalaki yun. So, ganun. So, ang lahat ng issue na yan, kasama na ngayon yung lumalabas ngayon na luto ng eleksyon. Yung mga online election, luto na. Paano na yung May 12, 2025 na election, midterm election? Ano mangyayari doon? So, big sabihin, puro dayaan. So, paano natin mabigyan ng solusyon ang dayaan na yan? Ha? Sa aking abot na kakayahan at the last recourse of the Filipino people is May 11, 2025. That is the solution. Wala nang iba. Wala na. Para pag ginawa natin yan, yung May 11 onward, yan yung solusyon na inaantay ng men in uniform personnel. Yun na lang ang hinihintay nila para sila ay para sa taong bayan. Now, kung hindi natin bibigyan ng emphasis this coming election 2025, nako, baka 2028 na naman tayo makipagbakbakan. Pero hindi natin alam, kasi yung takbo ng taong bayan at takbo ng panluloko ng gobyerno, baka mag-ignite na nga talaga. Huwag sana tayo mauwi sa civil war. Matindi yun. Mas mahirap awatin yun. Dahil tayo mismo magpapatayan. Napakabigat na problema yan. Paano kung sabayan ng komunista? Ay, patay tayo, patay ang gobyerno. Hindi alam kung saan kikiling. Sino ang priority nila? So, solusyon. Solusyon. Simple lang yung sinasabi ko. Hindi ko na kailangan pahabain yan. Hindi ko kailangan pahabain. That is our solution. Paano? Bakit? Tawagan nyo ako 095618-72065. Ulitin ko, 095618-72065. Tawagan nyo ako dyan. Kung hindi nyo naintindihan. Basta alert tayo. Alert tayo. Yung taga Mindanao, taga Bisaya, Northern Luzon, Southern Luzon, huwag kayo magdahilan na wala kasing panahon, walang budget. Pagka gano'n lahat ang sagot natin, hindi talaga tayo magtatagumpay hanggang malugmok na lang tayo sa putikan. Ilang beses kong inuulit-ulit yan. Kasi nga, out of 20,000 na na-educate, 20,000 na nakinig, siguro ang mga na-educate ko dyan, 5,000. So, mayroon pang 15,000. So, paulit-ulit yan, may intindihan nila. Hindi ibig sabihin na kung gusto mo, di ko mo nagsalita ka na, sasali ako, lalaban ako, lilitaw ako. Hindi pa rin yan. Kung 100,000 lang yon na nagsalita ng ganon, hindi pa rin magtagumpay. The perfect timing, the perfect figures is 1 million. And that is perfect. Kahit anong counter ng kalaban yan, mahirapan yan sila. Mahirap i-counter ng gobyerno yan. Dahil ang sasaktan nila, taong bayan. E paano kung taong bayan magalit? Di lalong kayo mga nasa gobyerno, di magsitaguan kayo. Ang tanong ko kayo, kaya ba kayong protektahan ng armed forces? Kaya ba kayo
protektahan ng Philippine National Police. Hindi. Because they are only more or less 500,000. Ang Pilipino, 120,000 o sabihin natin, 100,000 na lang. Kaya bang harapin ng kanya? Ng gobyerno? Hindi. Kasi nga kung mag-aklas ang taong bayan, ang main engineer professional, doon sila papanig. Like nangyari sa EDSA 1 at saka EDSA 2. Huwag na natin hintayin yun. Ang hintayin natin na walang layaang mangyayari. Walang layaan mangyayari. Sana lahat tayo hindi papayag na wawalang hiyain tayo ng ating gobyerno. Huwag tayo magpaloko. Mga kababayan ko. Okay, bago ko tapusin, basahin ko na lang muna ito. At hanggang dito lang. At mas, sabi sir, medyo mahaba lagi yung lecture mo. So, i-exam natin para maintindihan ninyo. Maiksi lang para maintindihan ninyo. Okay. Babutuhan, good PM Supremo, salamat. Jamie Arquimido, hello host. John Maverick, May 11, 25 is the Freedom Day. Yes, very good. Ralph Magnus, gandang gabi po, Supremo. Please like and share po to all watching from. Sa totoo lang, hindi tayo for country, sabi nga ni My Love, Dapat nga tayo number 1 sa Asia kasi tayo ang maraming resources. Because of corruption, lahat ng Filipino people naghihirap. Okay. Tama yung sinasabi mo, My Love, pero corruption at saka katamaran. Kaya naghihirap ang bansa. Maraming tamad nag-aantay lang ng ayuda. Yung sinasabi ko nga, yung isang probinsya, bakit sabi ko wala kayong mga gulay dito? Dapat, di ba, ang gulay nanggagaling sa probinsya? Nako, sir! Mula nung nag-ayuda, wala na nagtatanim ng gulay sa amin. Nag-aantay na lang ng ayuda at pang beauty nila at saka pang inom. Nako, naloko na. Yun ang masaklap, Kuya Eddie. Okay, sabi ni Ralph Magnus, Supremo, bakit parang may kapitbahay po ata kayo na nagbibidyo kay, tama po ba? Hindi kapitbahay kasi kami dito sa Antipolo, halos magkatabi-tabi ang bahay dito. Dikit-dikit talaga. Kaya pag nagsunog, sunog lahat. Kaya lang may firewall kami. Hindi nagbibidyo kaibigan. Pabasa na, hindi nyo ba alam? Pabasa na yon. Pabasa na. Sa inyo ba, wala pang bang simula ng pabasa? Pabasa na dito sa amin sa Antipolo. Oy, my love, ganun na mangyari, sir. Hindi na makontrol yan. Okay? So, para makontrol natin, magkaisa tayo sa May 11 onward. Magdala kayo ng 1 linggong pagkain, 1 linggong damit. Yun ang intindihin natin. Yung tulugan, huwag nyo na intindihin yun. Magkwentuhan lang tayo sa loob ng how many days yan. Paano ang healthy kalusugan natin? Di magpalitan kayo, hanap kayo ng mga Jollibee, kunwari, magkikape. Doon kayo pupunta. Hindi yan maingay, pabasa yan, kaibigan. Maingay? Respeto sa ating Panginoon. Hindi yan maingay. Respeto. Hindi natin pwedeng patigilan. Respeto sa ating Holy Week. Okay, maraming salamat. At maingay daw. Magpahinga na tayo. Yun lang. Gusto ko marinig ninyo. The solution of all problems sa ating bansa, yung galit, tapang ninyo, huwag tayong maging keyboard warrior. Anong keyboard warrior? Puro lang tayo i-comment ng comment. Hindi naman tayo nakakatulong, hindi naman tayo nakakapag-educate. Ang ini-educate natin, kasama natin, educated na lahat dito di ba? Tayo dito sa grupo natin, sino ang hindi educated? Sino ang kwan dito? Ang kalaban lang natin si troll, kakampi tayong lahat.
So meaning, itong vlog ko, ipasa mo lahat sa iyong kaibigan. O ilagay mo doon sa iyong Facebook wall mo. So, makakapag-educate ka. Huwag tayo maging keyboard warrior lang. Kaya nga nangyayari sa atin, dahil sa keyboard warrior, ang nangyayari, walang nagtatagumpay sa atin. Kasi tayo puro keyboard warrior lang. Kung hindi keyboard warrior, rally, peace rally, campaign rally, pero wala namang objective na pababain si Marcos. Kung mayroon man, salita lang yon, pero yung effort wala. Bakit ko alam? Kasi nga, twice na nga kami ni Supremo nagsalita eh. Binulungan kami. Paano yun? Di wala talaga. Puro rally. So sana ngayon sa May 11, hindi rally ito. Bantayan natin ang resulta ng eleksyon and that dissolution. Kung anong pa man yun na hindi nyo nababasa sa ibig ko sabihin, tawagan nyo ako. Andyan yung binigay ko ang cellphone number ko. Tawagan nyo ako para may solution tayo. Pangalawa, ang Filipino guerrilla forces sa dami, mahirap na mag-manage sa dami ng grabe ng mga affiliated. Oy, magandang gabi pala sa lahat ng affiliated at regular FGF. Kamusta kayo dyan? Tuloy-tuloy lang tayo. At maraming patawag sa akin na, sir, huwag kang susuko sa lahat ng challenges. So, yun yung problema. Dahil na-challenge ako, huwag kang susuko sa lahat ng challenges. Kasi, kinakailangan ka ng taong bayan. Yes, kinakailangan mag-lead lang ako, pero ang tao manggagaling sa inyo. Dahil yung grupo ko, ang iba, watak-watak sila, pero in time of war, magiging solid kami. Kaya nga yung affiliated ko, para sa kalaman ng lahat, hinati ko na sa dalawang affiliated. Sa dami, milyon. So, hiniwalay ko yung mga warrior, militia, affiliated militia. Pag sinabing affiliated militia, ito yung panggera natin. Maliban pa doon sa mga regular FGF, may mga kwan sila dyan, bawat area, mayroon silang fighter dyan. So sa affiliated, hinati ko sa dalawa, militia affiliated and political affiliated. So ibig sabihin, mass base ito para susuporta sa politika kung ano man. Iba ito naman, giyera talaga ito ang kanilang concentration grupo, kaya hinati ko. Kasi hindi ko pwede na ipagsama ang affiliated na armado at saka affiliated pangmasa lang, pampolitika. Mahirap yung pampolitika lang eh. Hindi sila sanay sa patayan dyan. So, hinati ko na. So, pinag-aralan ko yung isa na affiliate doon sa mga grupong armado, isang graduate ng Special Forces at siya ay masteral on professor siya, may maroon pa siya masteral or doctorate, mayroon pa mas taas sa doctorate, nakalimutan ko yung pangalan, so yun ang hawak. Then do sa militia, what I mean doon sa political party, maaaring yung mas malaking grupo sa political party, yun ang pahawakin natin. Okay, sa lahat ng mga FGF, tuloy-tuloy lang tayo, magparami tayo. At yun naman ang sinasabi ninyo na dito sa sinasabi ng commander ng NCR dati at saka ng Southern Luzon, sir, saka na lang tayo muna, magparami muna tayo. So, hindi naman kayo pinipilit noon. Nasa inyo yan eh. Ngayon, open talaga tayo. Kaya binigyan ko kayang layat, commanders, discretion nyo sa inyong area.
Pag-aralan nyo kung paano gumanda ang area of responsibility ninyo. Discarding nyo yan. Financially, operational, binagyan ko ng leeway kayo paano na dapat accounted at baliktad ang aking situation, kasi ayaw ko manggaling sa national yung pag-iisip ng pagkapirahan. Parang ayaw ko kasi nga ma-issue, kahit sabihin natin hindi ako directly na humawak ng pera, involved pa rin ako, at yan ang nangyari sa akin sa retirement ko. 71,000 na nagmi-missing, munting na ako madisgrasya because yung aking finance sergeant, babae, medyo mahilig mamasyal. So, graduate ng panyo, POTC, ako pang sinisi ngayon. Hindi daw ako mahilig maglista. Kaya natatandaan ko nun sinabi niya, ay ito sirang pera, itatabi ko lang. Pero another kwento lang yun. Naisingit ko lang, mga kaibigan. So, yun lang muna, mga kaibigan. Isingit ko, solusyon. Solusyon natin sa problema. May 11. Kung ano man yun, tawagan niya ako. Huwag tayong maging keyboard warrior. Huwag tayong puro please lang, huwag na kayo magpasa ng pasapo sa akin, ang dami. Halos 100 na yun, hindi ko nababasa. Sa totoo lang. Sa dami. Yung mga pinapasa niyo sa akin, halos pares-pares lang naman Huwag na, please. Kasi nagre-research naman ako yung sa inyong pinapasa, hindi ko na-research. Kasi nga, sa dami nyo, hindi ko na alam kung sino bubuksan ko doon. So, mag-research na lang ako. Mas maganda pa. Okay, asahan natin. Malapit-lapit na. Yung laban ng Senate na hindi kaya ni Amy Marcos. O hindi mag-contempt kasi bawal daw mag-contempt. Hindi ko intindihan kung ano. Pero, sa totoo lang, naglulukuhan na lang yung Senate hearing Hindi nila buljackin Bakit yung Congress? Kayang-kaya naman nila. Yung Senado, mahina. Ay, Diyos ko ako. Aywan ko lang. Yun na lang. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. May pahabol, may pahabol. Okay. Alex, hayag na tama ka, sir. Bantayan natin ang balak ng pandaraya nila sa halal. Yes, tama ka dyan. Sabi ni Axel Hayag. John Mabirik, halatado na ang layaan kaya sa May 11, 25, bantayan ang ating boto. So kung hindi nyo naiintindihan yung 11, magtanong-tanong kayo sa mga nakakabasa sa gusto kong mangyari o tawagan nyo ako. Dolcer, good evening, Sir Mitran. Jima Martinez, good evening po. Di po naman maingay. Hindi naman daw maingay daw Kasi nga, pabasa yon, respeto natin yon. Ngayon, kung hindi rin ako mag-vlog, wala ang makakarating sa inyo. Kasi nga, Makabayan in Informative Channel is for the purpose of educating Filipino. Lolciar, 27 likes. Lores Dress, Emily Chu po, General Mitran. Len Bak, BBM, good government, mahal ka ng bayan. Mahal daw ng bayan. Hindi ba sinasabi na adik? Okay ka rin ba Paano mahal ka ng bayan? Isa research lang, 10% lang. Paano mahal ng bayan yun? Casey Brooks, kamusta ka? Hello, Sir Mitran. Francis, Sir, good evening. Kamusta ka dyan? Anong may tulong mo? Francis, ako'y signing off tayo. Focus, issue, constitutional, solusyon. So, sinabi ko na, So, maiksi lang kasi baka mapunta na naman ako sa gera ng Guala. Okay. Ayan, sabi ni My Love, labas na lahat ng lumalabas
Warrant General Dado, Dado natin, laban lang. Yun na nga eh. Kaya nga lalabas tayo sa 11. Kailangan, my love, tulungan mo kami. Tulungan mo kami mag-educate ng Pilipino para malaki ang tulong natin. Okay? Virenia Palsok, hello sir. FJ Matanang Aguila, oy, good evening sir po sa aming mga magigiting na Supreme Bukay. Okay, maraming salamat. Oy, may may pabol, Harold sa tutok lang tayo sa PDB laban. Oy, wala na nga eh. Politika ng politika ang solusyon, Henry Borlas, ang solusyon 11 May. Pag hindi mo ginawa, manahimik ka na lang kasi nga PDP ka ng PDP, hindi ka naman kumikilos, wala rin mangyayari. Dapat pag nagsalita tayong gano'n, tulungan tayo. 11, lahat tayo ng Pilipino na galit sa mga katiwalian, lalabas tayo sa 11. Okay, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat Pilipino. Bye-bye. Love you all.